Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mong panonood. Just click mo na yan, Jervis TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito libre lang? Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, SMNI, tuloy na ang suspension. Ayan guys, yan ang mainit na balita ngayon na kakatapos lang ng hearing dyan sa Kamara. So, kasi ang chairman niyan itong si Gas Tambunting. Siya yung chairman ng legislative franchise. So, kasi guys, kaya sila yung hihiring diyan dahil sila yung may kapangyarihan na magbigay ng mga TV franchise kagaya ng radyo, ng TV, kagaya sa ABS-CBN, GMA, oh. So, sila yon. At sila rin yung pwedeng magtanggal, kagaya ng nangyari sa ABS-CBN. So, ngayon guys, isa-isa na ngayon, hinahalungkat yung mga violation ng SMNI. Kasi tigas kasi ng ulo nito si Celis sa itong si Badoy, di ba? Parang nagmamalaki pa sila, marites lang naman silang pareho, di ba? So, yun guys, so, tinatanong kasi sa Kongreso, yung mga violation nila. At nag-file na itong si Congressman Migs Nograles ng resolution na na na-suspend na itong kanilang franchise sa SMNI. So dahil nga dun sa kanilang mga violation, una, yung terms and condition kasi niyan, so kailangan pag TV network ka o radio station ka, kailangan huwag mo nga hayahan, di ba? Na yung TV mo o network mo o yung radyo mo na panggagalingan ng fake news o disinformation. Siyempre, obligasyon mo yun, di ba? Sa iyo yung, ikaw yung may-ari, tapos kung anong gawin ng anchor mo, host mo, wala kang pakialam, di ba? Lalo na kung misinformation na, o fake news na ang binabalita nito sa taong bayan. Kasi ang nangyayari niyan guys, parang naghahasik ka ng galit, di ba, sa tao pagka may reklamo ka sa gobyerno. Parang ganun na nangyayari. Yan, live TV pa guys, di ba? Free TV pa, mas marami nakakapanood. Ibig sabihin, mas marami ang nalilinlang. So, pinapatunayan dito na yung mga binabalita talaga nila Badoy at Eric Celis, mga fake news at disinformation. Kagaya nung kay Lenny, di ba, nung 2022, di ba sabi nila nakipagsabwatan o kakampi niya yung mga NPA. O, pero napatunayan naman na hindi naman guys. Kumbaga, paratang nga. So, ibig sabihin, noon pa guys, nagpapakalat na talaga ng fake news at disinformation. Itong SMNI na ito, lalo na itong si Eric Celis at itong si Lauren Badoy, di ba? Kaya nga nung huli, ito na nga yung 1.8 billion na sinasabi ni Celis na nagastos ni Martin Romualdez sa loob lang ng isang taon. Nagkaroon ng hearing. Ayun. Nangyari ngayon si Eric Celis na patunay na hindi naman pala totoo yun. Kaya nagalit talaga yung mga congressman. Siyempre, di ba, nasisira ang kanilang mga pangalan, lalo na itong si Martin Romualdez. At isa pang violation na nakita nila guys, na mula sa pag-aari ni Kibuloy, tinransfer daw sa isang investor ng SMNI para sila na yung mag-handle nito. So, ang sabi ng Kongreso, bawal pala yun guys. Dahil nga, sa kanila nanggaling yung franchise, kailangan, kung may gagawin silang gano'n na pag-transfer ng TV network nila, ay dapat alam din ng Kongreso. Nilihim din, hindi rin na paalam. Kaya nabuking tuloy ngayon sila guys. So kaya ngayon guys, yung control kasi sinasabi nila, nandun na sa bagong investor, wala na kay Kibuloy. Kaya nga nung tinatanong yung attorney nila, itong si Mark Tolentino, so sino lang ngayon may control, sabi nila, di ba? Si Kibuloy o yung bagong investor na, sinabi niya, yung investor na. So, violation na talaga dahil hindi pala sila nagpaalam sa Kongreso. At meron pa na yung 30% ownership ng Pilipino dapat hindi yan nawawala. Kasi kasama yun sa
batas. Kaya guys, ito lusot na sa committee level ng Kamara. So ngayon, pag-usapan na ngayon yung plenary. So kung magkaisa lahat ng mga congressman sa tingin natin guys, magkakaisa ito kasi ngayon pa lang nakikita na natin, di ba? Iba na yung galawan nila. At nabibwisit na talaga sila sa SMNI sa kakakalat ng mga fake news at disinformation. Kaya ang sabi, baka hindi lang ito suspension, baka revocation pa o tatanggalin na talaga yung SMNI. Kasi pinamumugaran dito ng fake news, di ba? So kung maalala nyo guys, dyan nagsasalita, umaatake, unang-una itong si Digong. Di ba? Dyan yung unang inatake yung kamera, na block daw ang kamera. Pangalawa itong si Harry Roque, dyan din umatake. Si Panelo, di ba? Paminsan-minsan si Sara Duterte at yung mga ibang mga Duterte talaga. So siguro kailangan talagang lalo nakitaan ng violation guys, tanggalin na. So ngayon paano ngayon si Sara, mawawalan din ng boses ulit dito, di ba? Kasi alam naman natin talagang ito mga Duterte guys eh. So, ngayon, problema sila ngayon. Di ba? Lalo na pag malapit na yung kampanya, wala silang outlet. Yung mga kanya-kanyang ano nila. Siguro sa Facebook na lang nila o sa YouTube. Pero iba rin yung Free TV kasi mas malawak ang nararating doon. Lalo na guys, yung frequency na yan, galing sa ABS-CBN yan. Pinasa lang ni Duterte kay Kibuloy. Kaya sila yung gumagamit ngayon. So, kaya guys, kung kayong kakausapin, ano sa tingin nyo guys, malaya kayo mag-comment. Sa tingin nyo, nararapat na ba itong tanggalin? Itong SMNI para wala ng disinformation at hindi na sa pamugaran ng mga atake sa gobyerno, di ba guys? At mali naman. Kaya yung malayang pamamahayag na sinasabi ni Roque, kung disinformation naman, hindi yung pagharang, di ba, sa kalayaan sa pamamahayag, kung disinformation. Kasi nakakasama pa nga yun sa gobyerno, sa tao, di ba? Kasi mga nalilinlang mo sila, nabibrainwash mo sila, na mali naman pala ang kinakalat mong balita. So kung tama yan, doon mo masasabi na talagang kinikitil o inaharang yung pamamahayag. So kayo guys, malaya po kayo sa tingin nyo, itutuloy pa ba yung SMNI o tuluyan ng isarado para manahimik na yung mga dakdak dyan na hindi naman totoo, fake news lang. Alright? So, nandito lang po. Mga nasa susunod. Thank you very much.